What's up guys? Today is, ano ba tayo ngayon? December 9. So na-miss ko yung content na to, no? About sa utang. So marami nagre-request guys, no? Siyempre, sino ba naman dito ang ayaw ng utang? Siyempre lahat tayo guys na ayaw ng utang talaga, no? So ngayon, for today's video, ituturo ko kung paano tayo makaiwas or limang na dapat iwasan para hindi umasa sa utang na hindi mo ginagawa. Okay, hindi mo pa siya ina-apply guys. So, ituturo ko sa inyo yung mga 5 bagay na dapat iwasan para hindi ka umasa sa utang na hindi mo pa ginagawa. Siguro marami makaka-relate nito guys sa topic natin. So, actually, 10 to pero 5 lang yung aking topic at ibibigay. So, bago natin i-continue, i-like muna ang aking YouTube channel, guys. Tsaka paki-click na rin po ang ating subscribe dyan para manotify po kayo every time na meron tayong bagong video. Okay, let's start guys, no? Okay, una, iwasang itrato ang utang as a free money. Ano ba ibig sabihin yan, guys? Iwasang itrato ang utang as a free money. Kapag ito kasi mindset nyo guys na uutang ka kasi lagi kang sa mindset mo free money siya o instant cash. Aasa ka lang talaga at isipin mo palagi meron kang cash. Kasi aasa ka lang dun sa utang. May nagpapautang sa'yo, may nauutangan ka, so lagi-lagi ka nang uutang. So, dapat iwasan natin yan guys, no? Lagi natin isipin na ang utang is utang. Meron talaga yan tubo. Walang nagpapautang ngayon guys na walang tubo. Okay? Tandaan guys, ang utang, hindi po siya libre. Utang po yan na kailangan mong bayaran. Okay? Meron siyang tubo o interest. Karamihan sa atin kapag alam na pwedeng mag-loan sa SSS, Pag-ibig, sa G-loan, yung sa GCash at sa Pay Later. So, uutang na lang kahit alam nimang walang pangailangan na importante. Ang iba, pangluho lang. So, mag-Pay Later. Sino-sino mahilig mag-Pay Later do sa sa ibang mga Shopee ata yun o Lazada. Nag-Pay Later na bibili ng so, saka nabayaran. So, utang po yun. Siyempre, may tubo po yun. May interest po yun sa inuutang nyo. So, iwasan po natin yan, di ba? Alright, laging tatandaan na ang utang ay hindi libre. Ang utang ay utang. Tumutubo po siya, meron po siyang interest. So, iwasan po natin na itrato ang utang as a free money or instant cash. Okay. Number 2, iwasan ang pagbili ng bara-bara. Alam mo yung basta ka lang bili na wala naman sa plano. Basta ka nang bili na wala naman sa listahan mo. Basta ka nang bili na hindi naman importante. Basta ka nang bili na hindi naman kailangan. Yung, kumbaga, nag-i-stack lang siya. Yung tumatambay lang siya, hindi naman siya nag-generate ng money. Hindi mo siya nag-generate ng income. Kumbaga, kung may sale sa mall, so, mo siya, yung binibili mo siya kasi sale nga siya, no? Iwasan mo ang pagbili ng mga luho. So, dapat guys, meron tayong mga listahan dito para makaiwas tayo sa magpagbili ng mga hindi kailangan. So, yung mga kailangan na talaga ilista natin, okay? Pangatlo, iwasan ang pagbaliwala sa estado ng pera. Ano ba ibig sabihin yan, guys? Halimbawa, ikaw ay, may sahod. Kuna, company worker ka, employee ka. So, kadalasan kasi sa Pinoy, guys, ganito nangyayari. Sahod, gastos, kapag may matira, saka na magsa-savings. Mali po 'yon. Maling mindset po 'yon. Dapat pagtanggap mo ng sahod, unahin mo muna ang savings. Tapos kung may matira, saka na ang yung gastos mo. Okay? Sahod, savings, gastos o expenses. Yan kasi ang hindi alam ng karamihan, guys. Kaya inuuna nila yung expenses bago ang savings kasi. Kaya ang nangyayari, wala nang tira, walang savings. So, ang doon na kaya nga nagkakautang na kasi walang savings, walang natira kasi inuuna pa ang gastos kaya hindi maiwasan na nagkakautang, okay? Kapag wala yan doon sa mga
kapag wala, tulad ng mga birthday, kunyari ano, yung birthday party, may handaan, okay lang naman guys kahit walang handa walang problema yun. Basta wag ka lang mangutang na ipanghanda mo kasi nga po, utang is may tubo o interest. Hindi naman po iiyak ang araw mo. Kumbaga, araw lang yan, lilipas lang din yan. Sabi nga ni Diwata, lilipas din yan. Di ba? Yung birthday mo, lilipas din yan. Okay? So, wag ka malungkot kung wala kang handa sa birthday mo or walang handa sa birthday mo yung mahal mo sa buhay. Importante na safe kayo, walang sakit, at importante na yun. Hindi ka nangutang para ipanghanda lang. Okay? Sana po ba tayo? Number 4, ang bilis natin guys, no? Parating hinahabol. So, sana nakahabol, no? So, number 4, iwasan ang spay later. Oh my God. Talagang maraming makakarelate nito spay later. Doon sa mga kaibigan ko dyan na nag-shopping, nag-spay later. So, makinig kayo, no? Iwasan ang pagbili ng mga bagay na hulugan o installment tulad ng mga home credit, ganon, yung mga bagay na, kunyari, bibili ka ng cellphone, bibili ka ng TV, bibili ka ng washing, mga bagay, basta bagay na hulugan. Kasi kahit sabihin mo guys na mababa lang yung interest niya, ganon pa rin, malaki pa rin yung tubo nila dyan. Isipin mo magbayad ka ng 2 years, 1 year, 2 years. Kung isuma total mo yan guys, malaki na din ang gastos mo. So, kung meron kang talagang gustong bagay, so pag-ipunan mo na lang po siya, no? Pag-ipunan mo na lang po siya para mabili mo siya ng cash. Okay? So, number 5, iwasang gayahin ang isang tao. Walang problema sa paggaya ng isang tao guys, no? Lahat tayo pwedeng maggaya, pero doon in a good way naman. Pero kung ang paggaya mo is nakakasama na, tulad ng inggit-inggit na, kunyari ito, si kapitbahay may motor, so bili ka din kasi may motor si kapitbahay, kahit alam mong wala ka namang pambili, so inuutang mo talaga, no? Para magkaroon ka ng motor. So si kapitbahay may bagong TV, si kapitbahay may bagong cellphone, so bili ka din. Si kapitbahay may bagong ganito, ganyan, so bili ka din. So dinadaan mo sa utang. Ang nangyayari dyan, guys, ikaw lang din kawawa. Kasi si kapitbahay, cash yon, ikaw utang. So, kawawa ka doon. So, iwasan yung maging inggitira. No? Maging inggitira. Walang problema sa pagiging inggitira, guys, kung mapag-inggit mo doon is may purpose. Yung na-inspire ka sa kanya. Dalawang klase kasi ang inggit ng isang tao. Na-inggit ka kasi na-inspire ka sa kanya kasi gusto mong gayahin yung narating niya, yung magpursige ka din. Pangalawa, na-inggit ka kasi ayaw mong malamangan. Gusto mong ikaw lang meron. Okay? So, yung tatawag na, inggitiran, chismusang tanga, binantawag doon. Okay? So, kung nainggit ka man, dapat ma-inspire ka na maggawa ka ng way para makuha mo din matupad mo din yung natupad niya. Okay? So, yun po yung 5 dapat gawin, 5 bagay na dapat mong gawin para makaiwas sa utang. So, recap tayo guys, no? So, kagabi ko pa ito sinusulat guys, no? Una, iwasang itrato ang utang as a free money o free cash. Number 2, iwasan ang pagbili ng bara-bara. Number 3, iwasan ang pagbaliwala sa estado ng pera. Number 4, iwasan ang spay later. Number 5, iwasan gayahin ng isang tao. So, ayun lang po guys, no? Ayan po ang ating topic ngayon. I hope na may natutunan. Next episode naman natin, iba na naman. So, make sure na naka-subscribe ka sa aking YouTube channel guys para ma-notify ka if ever na meron tayong bagong video. Okay?